Magandang hapon po mga kababayan at sa aking mga YouTube subscriber ng Inda Biyahero. Magandang hapon po at sa mga charity viewers ng Pugong Biyahero at sa mga Chris Pao fanatics. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So ngayong hapon po yung topic na to is about kay Ninita, yung pagkawala niya ngayon. Yan yung topic natin kasi ang dami pong nababasa ko na comment na baka daw teleserye na naman to. Baka daw kapakanan na naman to ni Sir Paul, pinaprank na naman tayo. Yan yung nababasa ko sa mga comment section. So, di ba dati, napapanood niyo po yung teleserye about kay Ninitan, yung tinanan siya ng isang lalaki. Ba isang teacher yon, isang teacher yung collab team niya doon. So, nagiging sikat din yung collab team niya dati. So, ngayon, nawawala na naman. Hindi natin alam kung saan siya nagpunta. Mabuti na lang, itong si Nanay Lorna, hindi ata kinaya, tumawag kay Nanay Needs. So, si Nanay Needs, 'di ba, yung sitwasyon kasi ngayon, parang hinayaan muna ni Sir Paul sila Nanay Lorna kasi nga po may pagkasaway kasi si Ninita, tigas ng ulo. Yung kahit anong bawal, pinipilit niya pa rin gawin. Alam naman natin yung ang pagkataon ni Nita, 'di ba? Sinabi noon ni Sir Paul parang 'di ba kasabayan na sila na Mylene. So parang may delay konti, 'di ba? Pinapa-check up niya doon sa pinapa-check up niya si Ninita. Kaya yun iniintindi yun ni Sir Paul, pero may katigasan nga po yung ulo ni Nita. So parang magtanda. So hinayaan muna ni Sir Paul silang magnanay. So kaya umalis sila Nanay Lorna doon sa tinutuluyan nila kay Peking, Bombay. Lumipat doon sila sa doon sa meron kasi bagong nagba-vlog sa kanila. Kaya si Ma'am Aya, yun yata yung palaging nagba-vlog na sa kanila. So sila yung sumasalo kanay Nanay Lorna. So ngayon, hindi kaya kinaya nga ni Nanay Lorna yung pagkawala ni Nita. So tumawag nila kay Tito Herns, nila Nanay Needs. So si Nanay Needs tumawag naman kay Sir Paul. So ito na naman si Sir Paul, nag-aalala kasi nga na ilang taon din si Ninita sa kanila, ilang taon din sinubaybayan yung buhay ni Ninita. So si Ninita parang napamahal na kay Sir Paul. So alam na natin, diba, daddy nga yung tawag nila ni Ninita kay Sir Paul. Tinuring kasi ni Sir Paul yung mga bata na 4 Marias, 3 Marias na lang kasi sila ngayon. Dati 4 Marias, 4 Marias talaga sila, kaya diba nandun pa si Ninita, kaya umalis si Ninita, naging 3 Marias na lang. So ngayon si Sir Paul nag-alala sa sobrang bait naman ng ating idolo. So alam naman natin, hindi niya maiwan-iwan talaga si Nanay Lorna kahit anong galit ata niya. So alam naman natin, galit siya, maya-maya konti wala na naman. So 'di ba, dati pinagsabihan pumunta doon si Mang Ili na ayaw na niyang magpabablog kay Sir Paul. 'Di ba? Sinabi niya 'yun. Alam naman natin na sumikat si Nanay Lorna dahil kay Sir Paul. Kung hindi natulungan, nandun pa rin sila doon sa bundok. So ngayon nga, tumawag to si Sir Paul kay Peking, Bombay. So nga, nalaman ni Peking, Bombay nga ganun nga yung nangyari. Kaya itong naman natin si Sir PJ, nagmamadaling pumunta kay Nanay Lori Audi. Tinawagan muna niya kung totoo ba yung nawawala talaga si Ninita. So ngayon, nagmamadali na naman yung ating Sir PJ na pumunta. Basta tungkol talaga sa mga scholar niya, sa mga tinutulungan niya, kahit anong problema, 'di ba? Alam natin may dinidibdib pa si Sir Paul. So kahit meron pa siyang naramdaman na umalis talaga siya, pinuntahan niya na agad si Nanay Lorna. Kasi sila kay Ninita kung baka anong mangyari kasi hindi ba dalaga na yun so ayun, pinuntahan nila si Nanay Lorna. Totoo talaga umalis pala itong si Ninita, hindi man lang nagpaalam. So ngayon, yung matanda, parang balisang-balisa kasi nga hindi niya alam kung saan na yung dalaga niya. So kahit anong
bantay niya kay Ninita talaga nakakalusot pa rin tong batang to kahit pinapabantayan niya kay Ma'am Haya. So ganun pa rin, lumulusot pa rin yung bata kasi nga may cellphone kasi, 'di ba ngayon? Dahil sa cellphone. So alam yung mga kabayan, nare-relate ko yung nangyari ngayon kay Ninita. Siguro hindi mangyari yun kung walang kay Ninita, anong tawag doon, nag-chat or nagko-convince na pumunta ka dito kasi hindi yan makakapunta si Ninita kung walang nagpaano sa kanya na papuntahin siya doon. Kaya hindi niya naman alam kung saan Cagayan kasi nga hindi pa nga niya alam kung sikot-sikot doon sa Davao. Siguro merong nagpaano ba sa kanya, ano ba yung tawag doon, na punta ka dito. Hindi natin kung sino yung nagpapapunta niya doon, sino yung sa kanya. Parehas yan sa nangyayari sa sa pamangkin ko. Mayroon siyang nakilala sa hindi talaga basta-basta magtiwala sa sa social media or sa TikToks or kung saan-saan. Kasi yung nangyari sa pamangkin ko is ganun din ang nangyari kay Ninita, pero iba yung pamangkin ko kasi nga mayroong nag-aalok daw sa kanya trabaho, kakilala niya lang sa sa TikTok. So ngayon naman yung pamangkin ko hindi nagsabi sa kanyang mama, umalis. So kami naman takot na takot kung saan siya pupunta. Sabi nandoon lang daw siya doon banda sa amin. So hindi talaga kami mapakali kasi nga dumaan siya dito banda sa amin pero hindi nagsabi. Meron siyang pag doon ka galing sa Southern dito, dadaan ka dito sa sa Tacloban diyan sa San Juanico. So minay din niya, nilagay niya sa story na dumaan siya diyan banda sa sa San Juanico. So hindi talaga na naniwala na nandoon lang. So yung mama mo iyak ng iyak kasi nasaan na daw yung anak niya kasi may katigasan din yung pamangkin namin. Hindi namin alam kung sino yung kasama niya. So yung panay tawag, panay text, hindi talaga nag-reply. So yung namin, meron man akong kapatid doon sa Manila. So kinukontak namin yung pamangkin ko, baka anong mangyari ba. So yun pala, yung papasukan sana niyang trabaho is parang waitress ata. Waitress daw kay Paldo ko, no? Paldo daw pag makarating doon sa saan ba yun? Cagayan ata din yun, Cagayan din yata, ayun, oo, Cagayan. Ay, hindi. Ay, parang Pampanga pala. Doon, Pampanga. So, yung sinakyan nga galing sa Southern Leyte is van, di ba? Uso na yung mga van, door to door. So, yung ginawa ng yung pamangkin, pinapadalhan pala siya ng pamasahe, di sumakay. Siya lang mag-isa. Hindi niya alam na puntang Manila, wala siyang sinamahan. So, sumakay ng van. So, pagdating sa Manila, so, chat na, andito lang ako mama, huwag kang mag-alala daw, andito lang ako, nandito sa kabigan niya. So, hindi naman kami naniwala nga nandito daw, kasi may nababasa na kaming chat. Hindi, wala dyan wala dyan sa atin, kasi nakita ko yung niya, may din niya na dumaan dito. So, andun na yun sa Manila. So, yung ginawa namin is tinatakot namin ba, yung chinachat niya, sige, pag hindi ka, pag di ka uuwi, i-report ka namin sa DSWD para makuha ka. So, pag, kukulong yung kasama mo, sinabihan namin ganyan. So, ano ba yung problema mo? Ba't ka sumama sa kanino lang? Sabi niya, hindi, magtrabaho daw lang siya. Sabi, magtrabaho lang siya kasi doon kanang malaki daw, paldo daw yung kita. So, hindi namin kung anong trabahong paldo man daw yung kita doon. So, paldo daw. So, kung ano man trabaho, waitress. Mapapaldo ka ba kung waitress ka lang? So, siguro iba na. Sige, punta ka doon kay para ibibenta ka kung kahit kanino ko na lang ibibenta, baka nang mangyari sa'yo. So, pagdating mo doon, kukunin yung cellphone mo. So, paano ka na namin kontakin? So, yan pala, nag-chat. Parang nakonsensya yung bata, nag-chat. Ang nangyari pa naman, nandun na pala yung susundo sa kanya na magdadala niya doon sa Pampanga. So, yung parang ang nagsundo ata sa kanya is parang naawa siguro sa kanya ba kay nakonsensya man yung bata. So, nagsabi ko nagsabi daw na, kuya, doon na lang po ako sa tita ko. Doon na lang daw po siya bababa. Hindi na daw siya tutuloy.
So sabi naman yun ng ano, sabi naman yung kukuha sa kanya siguro naawa kasi galing probinsya. Tapos hindi naman sa ano pagyayabang, may hitsura talaga yung pamangkin ko, hindi gaya sa akin, hindi naman talaga manas. Maputi yun, tapos basta bata pa. Bata pa yung pamangkin ko, nasa 16 pa lang. 16 pero yung katawan niya is parang matured na, tingnan. Kasi yung sabay sa uso yung mga damit ata nila. Hindi pa rin dati yung mga bata na sumusuot lang ng simple. Ngayon, iba na yung mga suot. So, yun na, nag-chat sa ano ko, nag-chat sa tita ko, sa tita niya na Nagpapakuha daw siya. So, nabigla din yung tita ko ba kung nga, so kung magpapakuha, hindi pa yun nakarating na ano, na hindi pa, kasi tinatanong niya kung saan ka pa, kung nandun pa ba siya sa Manila, kasi Pampanga yung target nila, sabi niya, andito pa kasi sa Pasig, nandun pa kuno siya sa Pasig, tapos kasi, di ba, pag ban kasi yung sinasakyan yun, door to door yun, pag saan yung isa, hinahatid talaga doon sa bahay, so panay chat yung tita niya na, sige, dito ka na lang sa akin, dito ka na lang, kung ano bang hanapin mo, dito ka na lang sa akin, huwag ka na magtrabaho. So, kahit binigyan ng mga mabuting ano yung pamangkin ko kasi may katigasan talaga yan. Dalawa lang yan sila, ha? Siya yung panganay, pero kahit ang sakripisyo ng papa niya, matigas talaga ng ulo. Umiiskapo talaga sa bahay, sumasama sa mga barkada, lalo na marunong siyang magmotor. So, yan na, mabuti na lang nag-chat sa ano, nag-chat, baga na konsensya, nag-chat niya, tita, ano daw, pupunta na lang ako sa iyo. So, sabi niya, pupunta na daw lang siya sa tita. So, yung tita niya na parang natuwa or hindi niya alam ba kung totoo. So, pinakausap niya yung driver, yung lalaki na maghahatid sa ano. Ang dami pa naman tato. Sus, Diyos ko nga bata, hindi ko alam kung ano ginawa. Ang daming tato yung itong nanghatid sa kanya kasi private vehicle talaga. Yung Hilux ata, yun yung sinakyan nila. So, naka-video pa yun ng yung anak ko, naka-video pa yung bayaw ko. Kasi yung sabi, ihahatid siya, pagbabayaran daw yung nagasto ng yung nagasto sa kanya doon sa sa Pampanga, yung nagpapadala sa kanya ng pera. So, yung nagastos daw sa kanya is 5,000. Di ba 5,000, magkano man lang yung pamasahe papunta dito is siguro binigyan lang yata siya ng magkano lang pamasahe sa van. Tapos yung hiningi ng lalaki is 5,000. So, yung tita naman niya, parang parang nai-excite siya na makita, parang happy ba siya na makuha. So, bigay siya agad ng pera. So, akala niya hindi totoo. So, dumating talaga yung sasakyan. Totoo talaga na nandun yung pamangkin ko. Mabuti na lang po, nahatid siya ng ligtas. Kasi kung nakarating siya doon sa Pampanga, baka gagawin siyang sick slave talaga. Kasi yung hitsura ng lalaki naghatid sa kanya, punong-puno sa tato. Excuse me po, pero sabi ng lalaki na wala daw siyang hindi daw niya alam kasi taga-sundo lang daw siya sa mga kontak na babae, tapos ihahatid niya lang doon sa sa airport. Sinabihan ng kapatid ko na, alam mo kuya, minor yung yung pamangkin ko, kapag mangyari, damay, ipapakulong ka namin. Kung ganun, pinipicture namin. Nagpa-picture din naman siya. Parang hindi naman siya takot na picturean. Pinicturean namin kasi baka pang gagawin ba? Baka pupunta pa doon sa bahay ng kapatid ko. Baka pang mangyari. Baka kukunin pa nila yung pamangkin ko kasi gustong-gusto talaga nila yung katawan ng pamangkin ko siguro. Kaya, ginawa ng kapatid ko, pinablatter para sigurado kami ba. So, ngayon, ando na yung pamangkin ko sa tita niya. Binabantayan lagi. So, yung yung hinihingi, binibigyan ng tita niya para hindi aalis ba. So, siguro ngayon may uuwi sa mama niya. So, alam na kung ganun pa rin, matigas pa rin yung ulo niya, di alam na niya kung anong mangyayari. Basta,
naligtas na namin siya ng isang beses, hindi namin alam kung ano pang mangyayari, kung gagawin pa niya ulit. So, ganun din yung, hindi natin yung ganun nangyari kay Ninita. Kay meron kasi nagpaano sa kanya na trabaho daw. Hindi natin kung alam to trabaho. Pero may sabi ni nanay, may lalaking sinamahan ata doon sa Cagayan. So, ito na naman si Paul. Tinawagan niyo yung si Ma'am Haya para makausap. Tapos, magkasama sila napupunta. Binigyan nila si Ma'am Haya ng pera para panggastos nila para magkasama sila papunta doon sa Cagayan. So, ang layo ng Cagayan, sabi ni Sir Paul, pero alam ni Sir Paul kasi matagal pala siya doon nagtatrabaho sa Cagayan. So, ginawa nila, diretso, punta sila agad. Pero si Peking Bombay, hindi sumama kasi pag nagbabiyahe siya ng malayo, nagsusuka. So, kaya nagpaiwan na lang siya. So, talaga yung mahero natin na apat. Si PBOJ, si Ralph, si Peter Paul. Si Peter Paul kasi yung driver, tas si Paul. Yan yun, di ba? Nakabayo si Sir Paul. Alam mo sinyalis ng Crispaw. So, yung iba, nagagalit na naman. Baka na naman daw. Isang ano na naman ni Sir Paul. Ay, isang teleserye na naman daw to. Kasi daw, tapos na yung Crispaw. Isang teleserye na naman to daw ni Nita. Kaya, nandun, nagabihan sila sa pagpunta ng Cagayan. So, aantayin natin kung anong susunod na mangyayari, kung paano siya nakarating doon sa Cagayan, kung wala siyang kasama. Kasi sabi daw, sumakay lang siya ng jeep, tapos nagtanong-tanong paano sasakay papunta doon Cagayan. Kaya hindi natin alam kung sino talaga nagpapapunta siya doon, nagpapapunta ni Ninita doon. Kasi yung bata, madali kasi yung madala. Pag merong pinapaano na may nagpa-promise sa kanya na punta ka dito, siguro meron ka mabuting trabaho dito, malaki yung sahod, siguro pinapaniwala yung bata ba. So sa ganung mga edad kasi madali pa kasi yung maloko yung mga batang ganyan. So kawawa naman kasi si Nana Lorna pag pinabayaan. So 'di ba, alam may tampuhan sila doon. So hindi naman si Sir Paul kay Nana Lorna, pinabayaan niya, hinayaan niya muna doon sa kasi natulungan niya naman dati. So, hinayaan niya kasi alam na, di ba, nagbablog na naman si Nanay Lorna ngayon. So, hindi pa rin natiis ni Sir Paul. Pumunta pa rin siya kahit meron siyang sariling problema. So, pinuntahan pa rin niya si Ninita para mahanap yung bata. Kasi nga, ang hirap pag mag-asawa ng maaga. Kasi hindi natin alam kung totoong trabaho talaga yung pinupuntahan niya doon. Hindi natin alam. Sana safe siya doon sa Cagayan kasi hindi naman niya kamag-anak yung mga nandoon, tapos hindi niya makakakilala. Pero sikat, nalaman kasi nila na nandun kasi may tumawag sa kanila na lalaki daw. Siguro dami naman talaga nakakilala ni Ninita kasi nga sikat sila kasama si Sir Paul. So yan nga po, aantabayan na natin ang sunod na mga pangyayari kung ano talaga ang dahilan bakit pumunta doon si Ninita or isa ba itong teleserye. So, aabangan natin yung susunod na mga kabanata sa pagkawala ni Ninita. So, sana magiging maingat tayo sa mga ating sinasabi. Kasi hindi natin alam kung yung ano talaga totoong nangyayari. So, maawa na lang tayo sa bata. Tulungan natin, ipag-pray natin na makita agad nila ni Sir Paul si Ninita. So, yan lamang po. Maraming salamat at good afternoon po.